At kaugnay pa rin ng mga development dyan ho sa The Hague sa Netherlands, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang proud DDS supporter sa bahagi ng Europa. Kapiling ho natin si Den Generalao at makakausap po natin hinggil dito sa mga updates sa kanilang mga aktibidad bilang siya ho ay taga-suporta ng former president na nananatili dyan sa the Netherlands. Mabutiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide sa Bombo Radio Philippines, sa ating mga himpilan, 32 fully digitalized stations at sa ating social media accounts. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Makikikumusta lamang kami dyan sa inyong mga activities at pagbati na rin sa atin hong mga taga-subaybay sa araw ho na ito ng linggo. Hello po, binabati ko po ang mga kababayan natin sa Pilipinas at sa buong mundo na sumusubaybay sa Bombo Radio Philippines. Hello po sa mga ka-organic DDS natin all over around the world at especially po sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo. Ayun. Ito lamang ang nais kong makuha una-una. Yung reaksyon ninyo doon sa sinasabi na si former President Rodrigo Duterte ay hindi na raw kayang makaharap sa trial proper. At ito ay may kinalaman sa kanyang kalusugan at ilan pang konsiderasyon. Ano ang inyong reaksyon at masasabi hinggil dito bilang kayo ay mga taga-suporta ng former President? I am actually I'm actually not surprised na si former president is unable to stand trial because, well, that's a fact that he is already 80 years old, and it is also a fact that he has been incarcerated for almost 6 months. So, it's their opinion if they don't want to believe, but we have to state the fact here that it's not it doesn't matter if they agree or not, in if it's their opinion or not, but it's the assessment of the medical professionals. And if the medical professionals would say that he is unable to stand trial, then it is what it is, and I'm not surprised at all. Okay. Do you think kakatigan ho ng International Criminal Court yung kahilingan for humanitarian consideration kay former President Duterte? And ano na rin ho yung take po ninyo doon sa naging hakbang ng ilang senador? I think 15 senators doon sa kanilang resolution para sa house arrest na lamang dito kay former President Duterte. Instead, na dyan manatiling nakapiit sa detention facility ng International Criminal Court. Any take on that? In regards to the ICC humanitarian grounds for the house arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, I actually would like to. My position for this is I would agree, not even agree, but they should junk the case against him. It's because in the first place he was illegally taken from the Philippines without due process. So he was illegally taken, and we know in the first place that the Philippines is no longer and will never be part of. I hope will never be part of the a signatory of the Rome Statute. So it's not a matter of ICC humanitarian grounds, but it's actually like they don't have any power over and influence in the Philippines. So they should junk the case against him. And if they have anything for him, if they have any case for him, then they should file it in the local courts in the Philippines. I see. Ito ho, kung magkakaroon ho kayo ng chance na makausap ang matataas na opisyal ng ating bansa, I mean, yung current na mga nakaupo sa gobyerno, siguro pati na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ano ho ang inyong magiging mensahe bilang kayo ay kabahagi dito sa mga nananawagan para kay former President Rodrigo Duterte? Go ahead, please. Yes po, ang gusto ko pong ipahatid kay President Bongbong Marcos that if he has a little shame left in himself, he should resign, and
he promised to the Filipino people that he will never cooperate with the International Criminal Court in terms of this case that concerns the President Duterte. But he is a pathological liar, and yung mga ano niya, mga alter ego niya na mga secretary, you should, if you are for the people, you should also resign. Ayun, okay. So, sige, kami ho'y patuloy na makikipag-ugnayan dyan ho sa inyong panig para sa mga activities ng Duterte diehard supporters sa bahagi po ng Europa. Thank you so much sa pagkakataon na kayo ho ay aming makausap. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga leader ng grupo ng DDS supporters dyan ho sa bahagi ng Europa, partikular na dyan sa the Netherlands. Si Den Generalao atin hong nakausap sa pagkakataong ito. At mamaya yung panig naman ng mga abogado ho ng mga nag-aakusa dito kay former President Rodrigo Duterte ang atin hong bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita, mga kabombo at mga ka-Star Nation.